Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangatlo ko na repair. Estimate naman ito mga kabay. Kanina yung sinundan nito, approved estimate to. So ito mga kabay, estimate. So job number 39827. Ang model nito mga kabay, DWE8100S. Ito po yung slim type na D4 ng DeWalt. So yan mga kabay, sasaksak po natin. Ayan, medyo mahaba yung wire nito mga kabay. 7D pa yata ito. So ayan. So ayan, sasaksak lang natin. Ayan. So wala po siyang power. Hindi rin putol yung cord dahil dapat puputok ito kung putol. So wala po siyang power mga kabay. Inoon ko na siya, wala. So syempre, unahin natin yan dito sa likuran. Modulas na lang yung pangtanggal ko. Pudpud na kasi yung star ko mga kabay. So yan. So unahin natin yung kanyang, syempre yung cord dahil mahaba ito. Ayan. So unahin natin ng tester yung kanyang cord. So yan mga kabay. Kita natin ulit. Ayan, gumagana po yung tester ko. So ito po yung plug. Yan yung titesterin natin mga kabay. Ayan. So yung sa plug mga kabay, sinushort ko lang siya. Ayan, diretso. Para lipat-lipat na lang tayo dun sa baba pag nag-test. Ayan. So dalawang wire lang naman ito mga kabay. Ayan, yung pula tsaka yung itim. So unahin natin yung pula. Tusukin lang natin dito. So yan mga kabay, meron. Ayan, dito ko lang siya tinutusok sa may pula na wire. Tapos dito naman tayo sa itim. So ayan, meron din mga kabay. So ibig sabihin walang problema dito sa kanyang cord. So dito tayo mga kabay sa kanyang switch. Ayan, ito po yung switch. So itong dalawa mga kabay nakakalasin ko. Ito, yung dalawang wire na to, ito po yung sa papunta sa motor armature. Ayan. So pag ito gumana mga kabay, ibig sabihin ito po yung switch ang problema. Ayan, pag tinest natin to, meron. Ayan. Ayun, no? Meron mga kabay. Oh. Ayan. Ulitin natin. Ayan. So, meron siyang power. So, ibig sabihin mga kabay, ito po ang switch yung problema. So, paano na tayo makasiguro kung yan talaga ang sira mga kabay? So, ang ginagawa ko niyan, ito, binabalatan ko yan. Ayan. Terminal po yan. Okay lang naman yan pagbalatan dahil malayo naman yan yung pagitan nila, so hindi yan magsushort. Tapos titesting natin na ganyan. Hanap lang tayo ng wire. Nasaan na ba yung wire ko? Yung ginagamit ko sa pag-testing na wala. Hanapin ko muna mga kabay. So yan mga kabay, ito po yung pan-testing ko. Pag i-rekta ko siya, hindi na natin dadaan sa switch. So pulupot lang natin dito sa terminal ng field coil. Ito naman sa kabila. Ayan. Siguraduhin nyo lang mga kabay na hindi sila magdikit yung dalawang yan pag sinaksak nyo. So ayan mga kabay, titesting natin. Saksak natin. Ito lang. So ibig sabihin mga kabay, ito po ang problema niya. Yung sa switch. So kakalasin natin yan. Yan. Tapos tulak nyo lang dito mga kabay. Gamit lang kayo ng flat screw o Phillips screw.
Ayan. So ito na siya mga kabay. Ayan. Ito po yung switch. Ayan. So tumutunog pa naman siya pero wala na siyang power. Ayan po. Test natin sa kabila. Baka yung isang linya lang nawalan. Ayan. Wala talaga siya mga kabay. So sira po yung kanyang switch. Ayan. So pati yung kanyang carbon mga kabay dahil maiksi na. Ayan. Idadamay ko na po ito. So sa kanyang armature mga kabay okay naman. Pero syempre para sigurado tayo buksan na rin natin. Para matingnan natin kung maganda pa yung bar. Ayan. Dahil nandito na rin, kailangan natin buksan. So ayan mga kabay, okay pa. Medyo malalim na rin, ayan. Pero pupwede pa, sayang naman pag pinalitan natin kaagad to. So saka na natin yung palitan mga kabay kapag bumigay na talaga. So yung sleeve mga kabay, manipis na rin, ayan. So isasama ko po yan. Ito po. Dahil meron siyang konting saya dito sa gilid. Ayan. So papalitan ko po ito. Ito yun, yung sleeve. Dito naman sa kanyang harap. Tingnan natin maigi. So okay pa yung pinion niya. Wala pa pong bawas. Ayan. Tapos yung bearing. Ayan, alog na po yung bearing niya. So ang papalitan natin dito mga kabay sa DWE8100S, ito po yung kanyang switch, yung sleeve niya, at kanyang bearing na 608. So yan lang po mga kabay, tatlo. Ay, kasama pala, carbon pala. Ayan. So switch, carbon brass, sleeve, tsaka bearing 608. Yan po yung papalitan dito sa DWE8100S ng DeWalt grinder. So ayan mga kabay, natapos ko na yung aking estimate. Nalaman na natin kung anong dahilan, kung bakit ayaw gumana. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So maraming salamat mga kabay sa nanonood. At syempre pa-like and share na rin po. At baka naman po pwedeng humingi sa inyo ng isang subscribe dito pa sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit mga kabay. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, bye bye.